I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa, sa mga Pilipino sa buong daigdig, mga OFW. Ayan, shoutout especially sa Marcos loyalists and supporters. Nako guys maiba po tayo. Alam nyo, ito si Madam Sara Duterte. Ayan yung pinost niya. Yung kanyang panawagan. Aba. At tingnan nyo mga kababayan, yung mga nagko-comment, pinagtatawanan siya. At ito, sinupalpal siya ni yung dating spokesperson ni Barry Gutierrez. Di kayo naloka. Ang sabi kasi dito mga besa, di ba, araw ng mga guro, teachers, National Teachers Day. Ito. Sabi dito, we are grateful for the sacrifice you make in shaping the minds of young Filipinos and inspiring them to become a responsible citizen. Your tireless effort in classroom and communities demonstrate your commitment to building a stronger nation. Alam niyo kung makapagsalita ito si Sara Duterte, ang akala mo guys ang laki ng ambag niya sa DepEd. Ngayon niya lang sasabihin wala na sa DepEd. Dapat itong sinasabi niya noon pa, dapat ginawa niya dapat yan. Yung kanyang we are grateful, sabi niya ganun. 2 years siya, 'di ba, sa DepEd. Sa 2 years na yan, dapat ang dami mo nang nagawa. 'Di ba? Dapat pinantayan niya ang yung mga nagawa ni Pangulong Marcos Jr. kung talagang may ambisyon siya. 'Di ba? Na magiging leader ng bansa. Kaso nakikita natin sa kanya, napaka-incompetent mga beswa, lack of experience naman talaga, obvious naman yun. Let's urge, sabi niya, tuloy, let's urge our government and private sector leaders, sabi niya, and every Filipino from all walks of life to invest in education and join us in addressing learning poverty, sabi niya ganun. Sus Mariosip, kakahiya naman sa yung sinasabi niya, no, sa madlang people, nananawagan siya. Ano bang nagawa niya sa DepEd? Di ba wala siya nagawa. Ang maraming nagawa niya is gumastos siya ng 11 days, 125 millions. Ang dami pang issue laban sa kanya. Kaya nga ayaw niyang tumistigo kumbaga ayaw niyang nagsalita sa House Committee kasi ayaw niya mabunyag yung katotohanan at hindi niya talaga kakayanin ang mga House Committee na talagang gigisahin siya sa mga issue niya. Kung makapagsalita nito, kala mo feeling presidente. Ito guys ito sabi ng Impact Leadership ito yung mga nagko-comment, tingnan natin Tingnan mo yung mga nagko-comment, yung mga likes nila. Now mo lang sabihin yan, noong nasa DepEd ka, wala naman nagawa. Puro selfie, gastos dito, gastos doon, lakwatsera, wala ka naman ambag, lustay. Ito sabi ng isa guys makapagbigay ng mensahe, kala mo naman ang laki ng naiambag niya sa education, pagpapatayo niya ng mga classroom when she was the DepEd. Is super lacking at hindi niya na-hit ang target niya. Ito ay despite ang laki-laki ng budget na ibinigay sa kanya, pero ang baba naman ng budget utilization, dami pang hindi na ipaliwanag na panggastos. Tama. Ito pa siya. Sinemit like it and sinemit run and any position because sinemit be able to do the job because she might be able to walk out of prison. Naloka ako talaga sa mga nagko-comment. Kinawawa niya ang DepEd sa harap mismo sa buong daigdig na nangungulilat ang education ng Pilipinas sa PISA. Tama, talagang umuwi ng luhaan. nga at nag-iwan pa ng katambak ng mga problemang katiwalian na ang epekto ay tinamasa ng bagong namumuno. May apog pang magsalita nangangatyaw pa
Kapalmux. Ayan, Kapsmux. Ayan. Kapalmux yan eh, talaga. Oh, ayan guys ha. Nakikita nyo yung mga nag-comment ng mga netizen. Oh, sabi ko sa inyo eh. Lagi kong sinasabi, ang mga Pilipino mostly nasa YouTube channel yan at saka social media actually. Oh. Ito pa ha. Ang tunay na maglingkod bayan ay committed sa kanyang paglilingkod sa isip, sa salita at sa gawa. O kaya nga bayang magiliw eh. Hahaha, 2 years lang niya hinawakan ng DepEd dahil sa mga akalat niya na pilitang bumaba sa DepEd. Yun guys, no? Isa sa mga reasons yan, mga kababayan. I think talagang nag-resign siya kasi alam niya eh. Alam niya na hindi niya kayang namuno. Ngayon, dito nyo makikita talaga mga kababayan. Kung ikaw mayroong ambisyon maging Pangulo ng Pilipinas, dapat ang gagawin mo sa paghinawakan mo ang isang ahensya ng gobyerno. Remember, all over the Philippines yan. Luzon, Visayas, ang Mindanao. Parang isang presidente din yan eh. Pag yan po ay kaya mong hawakan at maganda ang performance mo, nakikita ng mamamayang Pilipino, means, ibig sabihin, ay kaya mo din mamuno ng isang bansa. Ganon yun eh. Pero dahil dito sa ginawa ni Sara Duterte, wala eh. Tapos mag-ambisyon pa maging Pangulo. What the heck? Hindi ganon mga bes. Kailangan niyang tapatan ang label ng galing ni Pangulong Marcos Jr. mamuno. Sa dami ba naman experience ni Pangulong Marcos Jr., hindi kakayanin ni Sara yun. Yung talino at galing. O, di ba? Tama yung itong sinabi ng ating mga kababayan di ba? Yan. 2 years lang niya hinawakan ng DepEd dahil sa mga kalat. Tama. Nakakatawa, di ba? Tapos balak pa niya na maging presidente. DepEd pa lang hawak niya. Makalat na. Tama po yan. May punto po silang dito. Dito pa lang nakikita nyo, nakakamasid na ang mamamayang Pilipino sa kanya. Sabi ko sa inyo well, ito sa aking kaisipan lamang, 95%, may cellphone ang mamamayang Pilipino. Pagpalagay ko lang 95%. Mostly the Filipino people guys, nasa social media. So, ibig sabihin, nakatutok sila. Nakatutok talaga sila sa mga issue. Plus, yung ginagawa ng mga content creator, ini-share nila, katulad ko, binibigyan nila ng reaction. Wala na. Lagpak talaga si Sara Duterte. Nonsense naman ang sinabi. Wala naman ambag sa DepEd. Ito pa. Why didn't you do that? When you were the DepEd secretary, tapos ngayon ka nagngangaw-ngaw. I call this hypocrisy. See? Hindi mo masisisi ang taong bayan kasi nakakamasid sila. Nanonood sila sa mga issue. Tapos itong mga DDS kung makapagsalita, mahal siya ng taong bayan. Saan banda? Yung 32 million. Ay nako, wag nyo nang asahan ng 32 million. Mostly of 32 million, remember, Marcos loyalists and supporters. Ilan lang naman ang DDS dyan eh. Di ba? Kay Pangulong Marcos Jr., 31 hindi man lang binuto ng DDS yan eh. Ito pa, salungat ang ginagawa sa sinasabi. Sinungaling. Sabi ko sa inyo, sinungaling. Agay, paktay tayo. Di ba? Totoo yun kasi sa mga content creators na pro-government, isinisiwalat nila mga kababayan yung expired na gatas. Siya pa ang naging DepEd secretary. Inaamag na tinapay. Siya ang naging secretary ng DepEd. Di ba? Bakit hindi kaagad yan dinidistribute? Ihintayin pang nagiging expired ang gatas at ang tinapay. Plus, yung laptop pa na natambak doon sa warehouse na panahon pa ni Digong, hanggang ngayon, hindi pa i-distribute. Siya pang DepEd secretary. Saan kayo makikita niyan? Kawawa ang mga teacher nga. Maasa sa wala. Tapos may ambisyon pa maging Pangulo. Wag na. Ngayon, dahil bago ang secretary ng DepEd, malamang, inaayos na yung laptop na yan, i-distribute soon as possible na yan.
O pugitas, as always, malabo ang pinagsasabi. Tama! O, di ba? Ayan pa, if you, kasi sabi niya noon, if you give me 100 billion, I will solve all the problem of basic education. What the heck? O, di ba? Walang pinagkaiba sa ama eh. Yun ang sinabi niya noon eh. Bibigyan daw siya ng 100 million na confidential fund. Oh my goodness. Oh, budget. Ika nga. Oh, gagawin niya daw. Solve the problem of the basic education. Pero ano ang nangyari? Wala. 2 years lang yan, guys. 71 years ang pagiging sekretary ng isang pinuno. Supposed to be marami na siyang gagawin kung talagang masipag ka. According sa isang sulon, ito si Sara Duterte, tamad. Si Congressman Chua yata, correct me if I'm wrong. Tamad. Tama. Walang ginawa kundi mag-akyat ng bundok. Pasilpi-silpi. Itong mga nakaraan, nagpatato. Sis, Mariusep. Yung trabaho niya, hindi niya ginangkampanan. Ano ito may pagka-ano to. Well, guys, real talk tayo. Hindi niya pa kaya talaga. Hilaw na hilaw. Kailangan niya pa mag-aral mabuti or mag-aral ng experience. Mayroong school ba na experience? Well, anyway, kayo na bahalang ang maghusga, guys, Very nice press release. Shiminit. Yun, Shinimot. 125 billion. 11 days. Ayan pa. Nimo that good noon. Habit. Sorry, Sarah. You go back to school and learn. Sabi ko sa inyo learn and good manners and right conduct. Also go back to law, school and learn to respect the law and that nobody is above the law. Yes, tama po yun, mga kababayan, kasi nakikita natin kay Sara Duterte, doon sa House Committee, feeling above the law talaga, no? Akala mo, feeling presidente. Si Pangulong Marcos Jr., hindi niya kayang gawin yun? Na mas above the law pa siya? No. Kasi si Pangulong Marcos Jr., sumusunod po yan sa batas at ginagalang niya ang batas. Pero si Sara Duterte, nakita niyo yung action niya? Sos, kala mo kayang-kaya niya yung mga congressman na nandoon na nagtatanong Feeling ano ito Feeling juice. Hindi naman siya juice. Juice na tank lang. At orange juice. Tama. Ito pa. Papaano ka maka-invest sa education, ninakaw mo pera naman. Sabi ko sa inyo nakamasid ang taong bayan. Yan no public service, just lip service. Sarap magbasa, guys, shout out sa inyo dyan, mga kababayan, ito in-upload ko lang kasi parang parang si Madam Sara Duterte talaga wala talagang ito, guys, wala, sa tingin ko wala siyang pagmamahal sa taong bayan no? Ang galing pang mamuna, nakisabayan ito sa mga DDS na ang sasama ng pag-uugali ay yung mga bunganga, grabe. Lalo nito si Digong, gasgas na yang panawagan na yan. Yet, nung sa posisyon ka ng DepEd, bagsak ang education system, sobrang lawak ng resources mo, pero wala pa din. Sabi ko sabi ko sa inyo, ganon sila ka nagmamasid, Chat GPT na naman nag-compose ng speech as usual. How to address learning poverty, spend 125 million. CIF in 11 days. Red tag educators, teachers, and students have OBP satellite offices paid for the people through the country, have a battalion of personal security paid for by the people. Nga naman, guys, Ito, na-question din itong satellite niya ito, na-question ito din, At ito pang napakasangkaterbang bodyguard niya. Talo si Pangulong Marcos Jr. Ay, mas marami ang bodyguard ni Sara Duterte. Kaya minsan naisip ko, baka maraming kasalanan nito kay madaming bodyguard. Ito pa, where's the 125 million? Tingnan nyo, guys, halos nagko-comment.
against Sara Duterte, anti-Sara. Feeling relevant kahit wala namang ginawa nung siya ay DepEd Secretary. She minute like my comment. Yung nagbigay ng public announcement, nagsabi mag-invest sa education and address learning poverty. Nasa pwesto ni dati pero ang major impact lang nagawa niya inubos ang malaking budget in 11 days. Tapos ayaw pa i-explain kung saan ginamit. That's correct. Kasi magigisa talaga siya, mga kababayan. Kaya hindi niya talaga in-explain kumusta yung Nutriband na mga inamag. Sabi ko sa inyo, at laptop for teachers na kaimbak sa matagal na bodega, mabuti na lang napalitan na. Yes, tama yun. Tigas ng mukha matapos sa lubsubin ang departamentong pinakamahalaga sa gabinete, may lakas pa ng loob na bumati. Tambalustay, grabe. Guys, grabe talaga. Invest in circus and comedy. Agay. Madam Sara, hindi ka na DepEd Secretary, wala ka naman nagawa sa DepEd kung di nakawi ng budget. Diba, sinimut, pusit ka. Ay, kalorky guys, ayan mambubudol na naman. Akala mo lang matino, hanes sa kanyang trabaho. Inuna pa rin ang pansarili niyang interes kaysa magtrabaho ng maayos para sa taong bayan at magandang kinabukasan ng mga kabataan. Ngayon, nambubudol tuloy. Okay, ito guys, diretso ko na, walang nagko-comment na ng mga DDS. Ay, puro anti-Sara ito guys, biro mo. Sabi ko sa inyo. But anyway guys, ano po ang kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay. So tingnan nyo dito guys, yung mga nag-react ba, yung mga sticker nila, pinagtatawanan talaga si Sara Duterte. Tingnan nyo, yung pinagtatawanan siya 538, tapos itong galit 153, yung nag-like 7 lang. Ayan yung nagulat isa, yung malungkot isa. Sabi ko sa inyo ayan pinagtatawanan talaga siya day kalorky day. Ayan naloka ako. Ayan but syempre mga kababayan, ito tingnan nyo itong sinabi ni dating spokesperson na Barry Gutierrez ni Leni Robredo guys, bahagya lang, tingnan nyo ito, okay? Ayan guys, tingnan nyo. Ito yung sabi niya. Kung makapagsalita, kala mo hindi pinamumulaan ng DepEd ng 2 taon, puro salita, walang trabaho. True. Ayan uy, susrisip, feeling magaling ito si Sara Duterte. Wala naman ikagaling. So, yun mga beswa. Kayo na po ang balang humusga. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.